Sabi nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bull run and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang 10k ng may buong puso at kadwa. Ayun, isang malaking awesome and thank you so much guys. Give me 10 seconds ha. Wait lang, ayusin ko lang tong natin. Okay, so guys, kamusta? And maganda na yung internet natin. So, shinore ko na talaga. So, sabihin nyo kung maglalag pa ulit. Okay, pero I'm very sure na hindi na kasi inayos na natin to. Big shoutouts sa fiancé ko and big shoutouts of course kay Papa Jesus. And big shoutouts sa mga nandito. God, maraming salamat sa inyo. At simulan na agad natin to. Please, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, subscribe. And ako nga pala si Oso Bear and I've been here since 2017. I've been trying to share you guys my wins and losses dito sa cryptocurrency since 2021 ng June. Okay? So yan, 10 viewers pero walang nag-review. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Please guys, please help me out with the algorithm. Pagtarin yung chat ngayon before we go ahead and start. At kung ready na kayo, please type awesome or 369 para mabit natin yung algorithm. Okay? Kasi pinipigilan tayo kasi tungkol sa BTC eh. So, ewan ko ano nangyayari. So, tingnan natin. Okay. So, big shoutouts kay XC, big shoutouts kay Ayan Salise. Yan. Magpa-shoutout na kayo ha. Big shoutouts kay Master Gray. Big shoutouts kay Box. Big shoutouts sa inyo guys. Okay. Tadtarin nyo yung chat natin. Okay. Share nyo ako pala sa Facebook kasi sa mga wala pa sa Facebook, please pakian ako sa Facebook. Ayan. Anayin nyo ako sa Facebook. Follow nyo ako dito, ha? Yan. Big shoutout sa inyo. Big shoutouts kay Jasmine. Big shoutouts kay La Blueprints. Yan. Thank you so much. Okay. So, yan. So, big shoutout sa inyo guys. And simulan na natin to. So, kung kahapon, okay, naglag tayo, diba? So, mas maganda kung mapanood nyo muna ito. Okay. Tapos, punta kayo dito sa pangalawa, which is ito. Okay. Kung mapanood niyo yan, maganda yan kasi itutuloy natin yan bukas. Okay, pero today, we will be talking about the manipulation in this market. Why I'm very sure that this market is just being manipulated. And maybe, sige, sabihin natin, I'm being delusional and pwede nyo sabihin na ano. So, wala namang mawawala eh. Pera ko naman to eh. Diba? So, ako nagtipi na ako. Inlist ko na yung pera ko. And this is like very unusual kind of market, no? So, marami nagsasabi, hindi, Sir Oso, sabi mo, pag pumasok sa 123, yan na yun eh. Eh, ang kaso nga, hindi to totoong liquidity. Hindi ako naniniwala liquidity to, totoong pera to. Isipin mo, mantakin mo ha. One, sobrang pinakamababaw na to guys ha. One, pumasok tayo pero tingnan nyo to. Ayaw pumasok nung liquidity o yung natin, cash flow natin, yung pera natin dito sa level na to. Ako ko, bakit? Okay, if we are really pumping, okay, makikita natin to. Okay? Yun yung sinasabi ko na God candle, no? So, para masabi natin na totoong magre-reach to sa pinaka all-time highs natin, which is yung 143 or even 134 man lang. Wala eh, walang ganon. Wala akong nakikitang ganon guys. Okay? Pero sige, magiging professional ako sa inyo. Ibibigay ko sa inyo yung 5 dahilan. Top 5. Okay, marami akong dahilan. Pero ibibigay ko sa inyo yung 5 dahilan na I really think why. And bibigyan ko kayo ng kaalaman at karunungan. Kaya kung ready na kayo, tadtarin nyo yung chat natin ng number 369. Okay, or kung masipag kayo, mag-awesome kayo. Kung matagal na kayo dito at alam nyo na, okay, alam nyo na yung kailangan yung gawin, okay, konsintihin nyo ang mga nasa chat din natin na mag-chat din, okay, at yung mga nanonood sa atin na manood, na mag-comment. Okay, so ngayon, so isipin na lang natin kunyari totoo tong magiging price movement natin, okay? So hindi ako sure na ngayon na to babagsak pero we can see naman, no? Now we are seeing a lot of influx sa shorts. So niliquidate lang
Okay, supposedly, mas-stop na tayo sa 123. Ang nangyari, sumundot siya ng konti. Okay? So, ngayon, that is very evident. Gusto ko lang ibigay sa inyo, ipakita sa inyo na ito yung nangyayari. Okay? Hindi ko sasabihin sa inyo na sure ako, okay, nababagsak to, sure ako na dediretso to, papuntang 117. At pag hindi niya kayang suportahan yan, since nandito yung 618 ngayon, di ba? Yung 120, pag yan bumagsak, we will be entering 114, which is that's the level that I want to reach. Okay? So, ngayon, sabihin na lang natin, okay, si Sir Oso, puro siya hocus pocus, sabihin natin, puro siya hinala, puro siya ganun. Okay, so ngayon, babaguhin natin. Magbibigay ako sa inyo ng 5 dahilan na solid talaga at pwede nyong aralin pagkatapos nitong live na to. Mamadaliin natin para mapakita to sa mga nasa algorithm at yung mga nasa homepages. Big shoutouts kay Redax. Big shoutouts sa inyo. Okay, so ito yung gagawin natin. Big shoutout sa Innocentes, pati kay Jason. Big shoutout sa inyo, Chino. Big shoutout sa inyo. Okay, so ngayon ito na. First natin is yung Wyckoff distribution pattern. This is very prominent topic dito sa ating Oso de Chismoso. And hindi ko maintindihan bakit most of the traders are not talking about this. Okay, so makikita natin na this is, okay, nandito na tayo sa level na tinatawag na uptrust. Okay, so we are at the uptrust. Diba nung sinabi ko sa inyo, BC. Okay, no last time. Sir, also, paano mo nagawa? Okay, paano mo nagawa na i-predict yung market na yun yung top na hindi siya papasok ng 124 at may nangaaway pa siya sa chat na sobrang confident mo na hindi tayo papasok doon. Okay, so maliban doon, binigyan ko kayo ng Masonic numbers, etc., Illuminati, etc. Pero, okay, kung gusto nyo ng super technical, ito yung super technical natin. Okay, since naghahanap kayo ng reference, naghahanap kayo ng bagay na gusto nyo din matutunan at okay. Ay, shoutouts daw sa new baby born ko, Jillian. Uy, laga mo muna anak mo. Maya na mag-crypto. Okay, so, yan. We are forming this already. Okay, so the question is, are we gonna proceed with the UTAD tapos bigla tayong babagsak? Okay. So, hindi ko alam. Okay, pero ang nakikita ko sa ngayon, okay, nandun pa lang naman tayo doon sa pinaka-sure. Okay, hindi tayo pwede mag-assume. Katulad ng sinasabi ko, we are just looking at the current situation. Okay, so nandun tayo sa UT. Okay, uptrust na tinatawag. Okay, so wait lang guys, baka kasi tumatawag yung asawa ko. Okay, so yun nga, tulad yung sinasabi ko guys. We are looking at the uptrust. Okay, and nandito yung mga neto, description neto. Papakita ko na lang din sa inyo yung link para hindi kayo nalilito kung ano yung pinag-uusapan natin, ha. Okay, share nyo ako sa Facebook, share nyo ako sa Facebook groups. Wag na sa home nyo kung ayaw nyo, kung nahihiya kayo. Share nyo lang ako sa Facebook group nyo. Okay? So, ngayon, ito na yung sinasabi ko. Nandito na tayo sa UT level. Okay? So, pag sinabi natin UT level or uptrust level, pwede natin sabihin UTAD. Sige, sabihin na lang natin UTAD. Okay? Uptrust after distribution. Okay? So, ngayon, nasa uptrust pa lang tayo. Okay? Ito yung lahat ng tao nag-claim na, hindi, aangan na to, tuloy-tuloy na to. Okay? Even yung mga prominent names, sabihin natin sila Emperor BTC is also being tricked into this kind of patterns, no? So dito, okay, and sabihin natin, wait lang guys, tumatawag yung asawa ko. Okay, maraming naloloko dito sa levels na to. Okay, so katulad eto, sobrang linaw na ito. Ayan, so meron tayong UTAD. Okay, bitin yung UTAD natin dito. Okay, dito ang dami na loko din. Aangat tayo. So, doon sa pangatlo, doon tayo lalo mas nadali. Wait lang guys, ha. Okay, so ito yung sinasabi ko. So, sa UTAD natin, ito na yung malupit na test. Okay, or we need to retest. Okay, so ito yung sinasabi ko na huwag kayo maatat sa pangatlong beses. Okay, mas magandang bumili sa ibabaw ng UT or ng UTAD bago nyo sabihin na totoong dederecho na to. Okay, so binigyan ko na nga rin kayo ng sobrang parang aga or aggressive na tingin ko hindi to aangat ng 124. Okay, although mga chat today ng 124,500, okay, pero binawi agad siya. Mabilisan binawi siya. Okay, within 4 hours binawi siya. Okay, so bakit sinabi mo na hindi ka aabot ng 124? Okay, umabot naman siya ng 124. Ito yung real candle. Hindi naman talaga siya umabot ng 124.
Okay, so this one is manipulation. Okay, kita naman natin binawi agad yung liquidity, but the question is, will it support? Okay, so sa Fibonacci natin, okay, since we're not on a retracement, we are in a ascending, diba? So ascending tayo titingnan natin to, paangat na tayo. So ibig sabihin, okay, wag lang mabibiyak yung 120 para masabing mali si Sir Oso. Okay, kasi gusto ko din maging mali, guys. Okay, why? Because my large portion of my crypto money, sabi natin, is in alts right now. Okay, and oftenly pag UT, masakit talaga ito. First pa lang to ha, first na ano pa lang to. Pwede nyo pag-aralin to. Maraming maituturo to sa atin, guys. Kasi maraming hindi tinitake seriously yung topic ng Wyckoff and yung Wyckoff phases na tinatawag. Okay, so usually pag sa UT tayo, sobrang excited ng mga tao. Yun nga, so Ethereum breaking a new all-time high. Tapos yung asawa ko nag-message na kanina nga, papasok ako, nakita ko agad, etc. So this is something that should be alarming for me. Okay? Why? Hindi ko sinasabing hindi marunong mag-crypto yung asawa ko. Okay? Hindi ko rin sinasabi na wala siyang alam. Ang sinasabi ko is hindi siya babad sa crypto kasi ang ginagawa lang niya is nag-future siya. Hindi ko nilalang yon. Ang sinasabi ko is we're talking about here sentimental, fundamental, and technical analysis playing at all in one decision making. Na para masabi ko, bakit ako nag-out? Bakit ako nagtitipi? Bakit ko tinipi yung 123 ulit? Bakit ka nagtipi sa Pudgy Penguin? Bakit ka umalis sa Zora? Bakit ka nagtipi ng iba pang assets? Bakit ka nagpabili ng mga safety assets na katulad ng, ay bawal sabihin. Bakit ka nagpapamadali na bumili ng mga ganitong assets? Just in case na mag-pump at maging mali ka. Bakit ito yung mga pinapabili mo? So something like that. Hindi naman porket din nababagsak tayo, hindi ako magpapabili, guys. May mga assets talaga na malakas na nagpa-pump. Okay? Even though that the market is already dumping or sabihin natin consolidating or even sabihin natin doing a correction move. Okay? So ngayon, ang proof natin dyan, sabihin natin si Pendle, di ba? Market is already dumping. Okay, there is a mini bear market during that time. Umabot siya ng 6 months back in 2024, pero the pendle is still going up nevertheless. Tapos humahabol si Ondo. I gave Ondo to you guys when pendle is very evident to me. So ngayon yung sa Zora, nung binigay ko si Zora, ngayon may binigay na naman akong bago. Okay, which is a bulletproof pattern na tingin ko yun yung ginagawa ng mga marurunong talaga sa paglalaro ng cash flow. Okay? So ngayon, since mahaba tong topic ng Wyckoff, meron akong live dito about sa Wyckoff. Hanapin nyo na lang. Okay? So, ang dami ko na kasing live patungkol sa Wyckoff din, kaya hindi ko siya maisa-isa kung alin dito yon. Okay? Hanapin nyo siya. Okay? Ito yon. Ayun, tinaw, nakita ko agad. Yan. So, ito yon. Basta, hanapin nyo na lang yan. Okay? So, ito din yon. Ayan, Wyckoff din to. Ito, on-chain data to. So, yan. Itong tatlong to. Okay? So, ngayon, ano yung sunod kong rason? Okay, ano yung sunod nating rason? Number 2 is yung RSI divergence natin. Okay, na July 14 and August 14. So, I want to refresh you guys. Sige. Okay, kung talagang alam nyo pa yung nangyayari. Okay? At sure pa kayo sa mga nangyayari sa cryptocurrency. Okay? Or sabihin natin, bumabalik-balik kayo sa basics. Okay? Asan tayo dito? Okay? Without looking at the chart, nasan na tayo ngayon dito? Diba? Yan yung gusto kong malaman. So, kayo magsabi sa akin. Nasan tayo dito? Mahirap, no? Alam niyo bakit? Ako din nahihirapan ako mag-conclude or mag-decide. Why? It's because we are in a manipulation level, no, na tinatawag. Pag binaba ko to sa 4 hours, sobrang lala ng 4 hours natin to the point na parang ang dami mong maiko-conclude sa situation na to, no? Kahit yung prices natin, tignan nyo to. Okay? Yan.
'Diba? Pwede rin siyang divergence, no? Okay? So, marami magsasabi, Sir Oso, hindi yan divergence. Baala ka sa buhay mo. Trip mo yan. Okay? Kaya nga bumagsak ngayon eh. Okay? Kasi kinonfirm na siya. Hindi siya pumasok doon sa RSI natin previously, which is 77. Bumagsak lang siya sa 72. Kahit nag-pump siya, nag-create siya ng lower high. Okay, so tinuro ko na sa inyo yung mga terms na kailangan nyo matutunan, okay, para makahabol kayo sa mga topics natin. Panoorin nyo yung video natin yesterday, 2 video yun. Okay, so kailangan nyong matutunan to. Okay, so ngayon guys, ganito gagawin natin. Pag pag umano na tayo magto 20 minutes na tayo, ikakat ko yung live tapos gawa tayo ng second video, ha. Okay, gagawa tayo ng part 2. Okay, para ma-offer tayo sa tingnan lang natin, experiment kumbaga. So before we do that, okay, proceed tayo dito. So ngayon nasa na tayo? So meron na tayong pinakita sa inyo na 4-hour time frame divergence. Okay, ngayon hanapin nyo yan. So dito sa price natin paangat siya, pero yung sa oscillator natin pababa. Ano ibig sabihin nun? Okay, so paangat siya sa price, okay, pero pabagsak yung natin, yung oscillator natin. Diba? Paangat sa price, bagsak yung oscillator natin. Diba? So, gantong-ganto din yung itsura niya pag tinitingnan, no? So, balik tayo. Okay? So, ang daming uncertainty candles dito, pero may mga liquidity grab din. Okay? Pag zoom in pa natin yan. Pero nakikita natin na nare-resist tayo sa 120. Okay? Why? Psychological level, ayaw nilang bumalik doon sa 1 to 9, tapos 11 to 20, tapos 21 to 30. Kumbaga, kung hihimay-himayin natin at chop-chopin natin yun, okay, ganun yun nangyayari. Okay, so, ngayon guys, okay, before we proceed, okay, para lang tayo ma-offer, okay, sige, extend natin to ng a little bit, 5 minutes or 6 minutes para magre-relive tayo para sa next dahilan natin, okay? So, tatapusin agad natin tong divergence kasi this is should supposedly be basic for everyone, okay? Before you try to trade at least, okay, you really need to learn this because this is a bulletproof strategy too. Na kailangan nyo matutunan na bumasa ng RSI, kailangan nyo bumasa ng oscillators, kailangan nyo matutong bumasa ng higher low, lower high, lower low, lower low or higher lows. Okay, so kailangan nyo matutunan yon. Ngayon nakikita natin guys, okay, it is confirming. That's my second reason. While the specific RSI values po natin for July 14 to August 14 are not provided, sabihin natin, okay, wag na lang natin okay, magbulag-bulagan tayo, pero kung titingnan na lang natin, kitang-kita siya, it's very bearish. Okay, so the price action shown that the BTC, okay, it will make a new all-time high. Nangyari siya, pumasok siya. Okay, bakit? Kasi nakita natin may hidden bullishness na nangyayari. Okay, so dito, kita din natin siya. Makikita natin siya dito sa ito. Ayan, so pabagsak to, ito nag-flat siya. Okay, hidden bullish. Okay, pumasok siya. Ngayon, hindi natin nakita yung confirmation dito. Pero dumiretso na siya. So, supposedly, okay, dediretso pa to pababa. Pero ang nangyari is, since the market is really into getting the market to be pumped up, okay, na-push siya. So, ang technique na lang natin dito is BOS, no? Hakabulin natin to sa BOS. Okay, lalo na pa nag-resist siya. Nag-create ng higher low. Okay, dito higher low, higher low, higher low. Ilang candles to in a 4-hour time frame, tapos biglang higher low ulit. Okay, potentially golden cross for the moving average 50. Ito super golden cross, 'di ba? So nakikita natin. So parang ganun yung na-assess natin dito. So malaki yung chances na magkakaroon tayo ng sideways at slow dump papuntang 114. Kung ganito yung assessment natin na nakikita natin. Hindi ko naman nine-neglect na meron tayong positive move here, no? Kaya nga tayo nag-lead into bearishness because of this positive move here. Okay, because supposedly we should not be doing this. Okay, that's why I'm very sure that we are in a manipulation. Pero hindi ibig sabihin pag may mga manipulation sa mga ganyan levels ay okay, hindi yan bullish. Nangyayari po sa ating previous history sa Bitcoin, okay, na back in 2017, which is kopong-kopong pa yon, okay,
before we even really did a pump, okay, we have a lot of manipulation. So ito na yung sinasabi ko, probably we are here already and we are trying to reset the whole market. Okay, so once we get the reset, probably that's the time that we will be able to say that, oh, okay, BTC is now ready to pump. Okay, because Ethereum is ready, Bitcoin dominance is already good, okay, and everything is already there. Okay, so kumbaga everything is already needs to be in play for us to really say that we are ready to go. Okay, so ano yung mga in play na yan? So meron tayong others, no? Meron din tayong tinitignan na total 3. Meron din tayong tinitignan na USD index na tinitignan. Okay, so ito pinredict natin dito pa lang nababagsak siya. We are back in April. Okay, nababagsak yung US dollars natin. And pag bumabagsak po ang US dollars is a very good economy for cryptocurrency. Okay. So ngayon sa others sorry, natatawa ko. So others dominance natin, ganun din, may proof, social proof, kitang-kita, and many people are not talking about this, but this is very evident. Now, kung makikita natin ito, neckline, no? Pwede natin siyang bagsakin, tapos i-confirm, tapos babagsak tayo ng todo. Okay, pero most probably, sabihin na lang natin, nag-create ng higher low, ayaw niya talaga bumagsak. Okay, dapat sa pangalawang beses, bumagsak na siya. Okay, tapos yung susunod niya is dapat hindi higher high. Kung gusto natin siya, bumagsak ng todo pa. Okay, sa crypto total market cap natin to. Okay, pero dahil nga bullish ako, gusto ko umangat to, kailangan higher high. Okay, so ito lang yung nakakatakot dito kasi ang nangyayari is meron tayong tinatawag na pattern. No, baka nag-letter M na kasi siya eh. So baka inaano lang natin to. Okay, bigla tayong sumundot pabalik. Okay, pero tingin ko hindi naman. Okay, kasi pasok na tayo doon sa tinatawag na tinatawag na respect in time na tinatawag sa fundamentals, no? Pumasok na rin tayo sa Fibonacci na to, wherein ang kailangan natin is makaangat tayo sa 7.87 before we can really say that we are about to really pump. Which is yun na nga, parang ganun na nga siya, nagko-cross na siya, malapit na siya mag-cross. Okay, but oftenly, what happens is we need to get this kind of rejection. Okay, for us to really reset the market back to 30s of RSI, no? So yan yung mga patterns na tinitignan natin. Huwag natin to nini-neglect at huwag kayo nagmamadali kasi mamaya, okay, i-manipulate tayo ng market lalo to the point na, oh, mas maraming pera sa sa bear market. Sabihin natin, no? Sabihin ng mga elitista na ay yung mga marurunong sa pera, smart money, mas maraming flow ngayon sa sa bullish pwede nating scoop yung nila, yung pera nila. Pwede yun. Okay, so ngayon, hindi porket na umangat tayo, according to Fibonacci, okay, pasok din to sa Fibonacci. Ewan ko paano nangyari yun, diba? We will get rejected here. Dito madaming madadali. Yung isipin nila, super bull market na, okay, tsaka babawiin. So ito yung sinasabi natin na dito sa channel natin, sa paano ba to? Sa Meraki, okay? May nag-comment doon na August is the last chance to get out. September is gonna be the last pain na tinatawag. Then wake me up when September ends. Okay, so alam yan nila Claude, alam yan ng mga nila Jules. Kung nandito pa sila Jules, kaso wala na dito sa ato sila Jules. Meron na silang ibang pinagkakaabalahan, hindi ko alam. Pero yan, tulad ng sinabi ko, let's say, okay, we need this. Yan na. So, pasok naman na sa pattern, no? Kailangan natin umangat na dito. Tapos, magkaroon tayo ng ganitong move. Okay, bago talaga yung totoong major pump. So, at dito pa lang siguro, sa 2026 pa lang talaga tayo bubulwak ng maraming pera. Okay, so hindi ko alam kung kailan. May, June, July, August. Hindi ko alam kung kailan. Pero I know, okay? I know that it is not yet the time. Okay, hindi to na bukas pagising mo, nandito na tayo. Okay, we respect levels. Nevertheless, if this market is infant, okay, wag lang talaga 1 year pa lang si Bitcoin. Wala pa talagang liquidity at baka hindi tayo nag-uusap dito kung ganun yung situation. Okay, so guys, lipat tayo ng live pagkatapos ko. Okay, para lang ma-offer to sa mga nasa okay, magpa-part 2 ako, papangalanan ko siyang part 2. Okay,
magbe-break muna tayo ng 5 minutes para para lang to ma-offer. Okay, maraming ma-reach out. At sayang naman kasi kung hindi nila matututunan to, guys. Okay, this is very important. Okay, so yun lang, guys. Balik tayo and chismis lang lahat ng iyon. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye, guys. 5 minutes. Balbalik ako. Sabi nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bull run and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang 10k ng may buong puso at kadwa. Sabi nga pala, chismoso ng